Nito lamang nakaraang linggo, naging laman siya ng mga balita dahil sa kanyang buhay pag-ibig. 44 na taon kasi ang agwat ng edad nila ng kanyang 16-year-old na kasintahan. Ito ang tunay na buhay ng legendary singer-songwriter na si Freddy Aguilar. Pero bago pa man masangkot sa kontrobersyang ito, isa ng kilala at established na musician-songwriter at music icon na si Freddy Aguilar. Noong 1978, naging isang household name ang pangalang Freddy Aguilar nang maging phenomenal hit ang kanyang awiting Anak na hango raw sa kanyang tunay na buhay. Para mas maintindihan natin ang musikero sa likod ng kanyang awitin, sinadya ko si Ka Freddy para sa isang one-on-one interview. Nako, maraming salamat po. Dito na ho ba kayo nagtaguyod talaga ng pamilya? Hindi naman. Lumipat kami dito mga mga 7 years ago lang. Pagpasok pa lang sa kanyang bahay, kitang-kita na ang mga ebidensya ng pagiging magaling niyang mga awit at kompositor. Tubong Santo Tomas, Isabela si Ferdinand Pascual Aguilar. Panganay sa 5 anak ng dating Chief of Police sa Isabela na si Gregorio Aguilar at ng inang si Salud Aguilar na isa namang housewife. Lumaki raw siya sa isang pamilyang nakakaluwag sa buhay. Pag sinabi hong marangyang pamumuhay, ano ho yung mga partikular na karanasan nyo pagdating mo sa pag-aalaga ng inyong pamilya? May sarili akong bodyguard na lalaki to make sure na hindi ako mapunta sa dagat kasi masyado akong malikot. So lagi may nakabantay sa inyo? Yes, my father wanted to make sure na walang mangyari sa aking disgrasya, so laging may nakabantay sa akin. Pero dahil sa isang aksidente na kinasangkutan ng ama, unti-unti raw naghirap ang kalagayan ni Ka Freddy. My father, who loved to go hunting, he was the one to be able to shoot a big wild boar, and he chased it. So nagpambuno sila ng papang ko. So ng papang ko was critically injured, so they decided to bring him in Manila. So doon nakaya siya, pero naratay siya ng matagal. And all his earnings and all his belongings were sold. Ano po yung naging contrast? Ano yung contrast? So from malaking bahay, saan ho kayo? From plato, lumipat ka sa plastic na something. Or from plato to lata. Nang mapunta sa Maynila ang kanilang pamilya, tila mas nasadlak daw sila sa hirap. Nandito kami sa Manila, nakikita kami kung kani-kaninong kamag-anak. So, hinahanap ko, nasaan yung amin? No? Nobody explained it to me. Kumuha ng kursong Electrical Engineering si Ka Freddy sa Guzman Institute of Technology sa Quiapo, pero hindi na niya ito natapos. Hindi ko natapos, first year lang tinapos ko. Dahil? Kasi nawala interest ko. Alam ko lahat yung tinuturo. Kasi experience kayo eh. Oo. Assistant teacher ka na, Aguilar. Hindi mo na kailangan ng kahit na anong homework, pasado ka na sa akin buong taon, basta ikaw na magtuturo, tulungan mo ako. Dahil nga dito, unti-unti raw lumayo ang loob ng kanyang ama kay Ka Freddy na nauwi sa kanyang paglalayas. Hindi ko na talaga kaya, so naglayas ako. Nagdala ko ng isang knapsack bag. Tapos dala-dala ko yung gitara na hindi naman sa akin. Yung gitara na yun, binili na ipapang yun para sa kapatid ko si Zoraida. Pero hindi niya alam, secretly, doon sa gitarang binili niya for my sister, doon ako natutong mag-gitara. Ang pagkanta nga raw sa kitchenette ni Mama Consuelo ang nagsilbing stepping stone ni Ka Freddy sa kanyang pangarap na maging mga awit. Sa edad na 20 anyos, naisipan naman ni Ka Freddy na hanapin ang kanyang kapalaran bilang mga awit sa Olongapo. Ano na pong nangyari nung napunta ko kayo sa Olongapo? Ang dahilan ng pagpunta ko sa Olongapo, para sa enhancement ng aking nalalaman bilang isang musikero at singer. Sabi nila, pare, ang mga pinakamagagaling na musikero nandun talaga sa Olongapo. Alam mo, sabi ko, Rhea, eto ang lugar para sa akin. Ang kantang Father and Son daw ng Cat Stevens, ang unang awiting kinanta niya noon sa Olongapo na talaga namang bumenta sa mga Amerikano niyang audience. Pagdating sa gitna, pinagbabato ako ng pera. Ang dami, umuulan yung pera. Sa Manila kasi, nung panahon na yun, pag binato ko ng pera sa Manila, ibig sabihin, eto pamasahe mo, umuwi ka na. Tapos eto na maya-maya si Senon tumatakbo. Iho, bakit ka bumaba? Ano nangyari? Bakit? May karamdaman ka ba? Hindi sir, hindi niyo po ba nakita? Binato po ako ng pera eh. Iho, Olongapo to. Hindi ito Manila, bumalik ka doon. Gusto ka nila, kaya ka binato ng pera. Habang nasa Olongapo, naisulat ni Ka Freddy ang awiting nagdala sa kanya sa tagumpay, ang Anak.
Ano naging inspirasyon niyo doon? Kaharap ko na yung cassette player ko na isang pindot lang, pwede ka na mag-record. Tapos may ballpen na akong ganyan. Tapos ang simula na, ito na. Nung isilang ka sa mundong ito, laking taon. Ayun na, dire-diretso na. Ayun na. Tapos kinakanta ko na. Tapos plinayback ko na yung kanta ko sa sarili ko. Umiiyak na ako mag-isa. Parang sising-sisi na ako na. Sinaktan ko pala yung mga magulang ko na hindi ko alam. Hindi ko sinasadya. Dahil lang sa gusto kong matupad yung pangarap ko, yan. Katunayan, isinali niya ang awiting ito sa 1977 Metro Manila Popular Music Festival. Hindi yan nanalo ng anong pwesto sa Metropop. Pero sa kasaysayan ng Metropop, kung tama ang aking pagkakatanda, yang anak ang naging pinakamalaking hit na produkto ng Metropop, Freddy Aguilar. Bagamat hindi nanalo, naging napaka-sensational daw ng kanyang awitin na naisalin pa sa iba't ibang lengguwahe. Ang anak ko, nagkaroon ng 27 versions. 27 languages. In different languages. More than 100 versions. Wow. And it was released in 53 countries. 54 na ngayon kasi naglabas na rin sila sa Vietnam. Kayo ho yung pinakanta in different languages? Ganun ba? Hindi. Paano maging sistema dyan? 6 language lang ang kinanta ko. Hindi ko kaya yung lahat ng languages. Pero kailan nyo talaga na-realize na talagang grabe yung impact ng kantang to? 6 yata ang version ng anak na nasa top 50 nung panahon na yun. Doon ko na-realize na hindi na biro. Kasi naintindihan ko na sikat ako sa Pilipinas, pero yung sasabihin sa akin na sikat na rin ako sa buong Asia, parang hindi totoo. Kasabay nga ng pag-usbong ng kanyang karera noon, ang pagiging makabayan ni Ka Freddy. Taong 1980, ni-revive niya ang awiting Bayan Ko. Kung nasa rally ka, mapapakanta ka rin dahil talagang mapapasaloob sa iyo yung mensahe nung mga letra nung kanta. Nagpatuloy si Ka Freddy sa paglikha ng mga awitin. 1983 nang maisulat naman niya ang awiting Magdalena na napabilang pa nga sa top 5 hits of the world noon. Most of his songs mayroong social relevance na nakaka-relate ang maraming tao. Naisulat din niya ang awiting Pulubi na ayon sa kanya ay istorya ng buhay ng kanyang ama. Ilan pa sa mga tumatak na likha niya ang Bulag, Pipi at Bingi, Luz Viminda, Katarungan, at Kumusta Ka na sumikat naman noong 1994. Hindi nga lang sa radyo natin narinig ang mga awitin ni Freddy Aguilar. Ang ilan kasi sa mga ito ay naging soundtrack pa ng mga pelikula. Fulfilled na ho ba kayo bilang isang artist? Opo. Fulfilled po ako. Pero yung music, yung pagsusulat, pag hindi mo ilinabas, parang ano na rin yan parang kang naglagay ng bomba sa dibdib mo.